Hello, testing. Hello, hello. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid at maligayang ah, gabi po ng Sabado sa ating lahat. Ngayon po tayo po ay magsisimula. Tayo po ay mag-awitan, ngunit bago po ang lahat tayo po muna ay manalangin. Ating pong iyok ang ating mga ulo. Let's pray. Dakila at magpala namin Diyos sa mga maraming pong salamat sa inyong buhay at kalakasan niyo pong sa amin. Pagpalain nawa po kami ngayon sa sandaling ito na kami po, Panginoon, ay muli magpupuri sa inyong pangalan at pagkalubnawa sa amin ang patuloy na kagandahan po ng boses namin po mga gamit sa pagpuri po sa inyo. Maraming pong salamat. I-guide niyo po kami. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For first song, let's sing O Brother Be Faithful on hymn number 411. O brother, be faithful, soon Jesus will come, for whom we have waited so long. Now John we shall enter the glorious home, our joining's the conqueror's song. O brother, be faithful, and true should be proved, and faithful to him who had shown. Such deep, such abounded in infinite love, who died to redeem us his own. O brother, be faithful, the city of gold, prepared for the good and the blessed, is waiting its portal appear to unfold, and welcome thee into the rest. Then brother, be faithful, not long will you stay, and we rise here for long. Time's dark night of sorrow, we haste to the glorious morn. O brother, be faithful, for creation omnipotent King, while legions of angels his chariots attend, and comrade of victory bring. O brother, be faithful, and soon shall thy hear thy Savior pronounce the glad word. Well done, faithful servant, thy title is clear, to enter the joy of the Lord. O brother, be faithful, eternity's years shall tell for thy faithfulness now. When bright smile of gladness shall scatter thy tears, a coronet gleam on thy brow. O brother, be faithful, the promise is sure, that waits for the faithful in prayer, to reign with a ransom immortal and pure, and ever with Jesus abide. For our opening song, let's all stand and sing There's Life in a Look on hymn number 229. There's Life in a Look.
Jesus, I said, look unto me. Earth with its riches is only dross, bright treasures beyond, and the cross I see. In the look, there's life for me. In the look at Calvary, blessed thought, salvation free, by a look at Calvary. When first to the Savior I raised my eyes, it was the smile that fell on me. As I look at the cross, His strength shall be. In a look, there's life for thee. In a look at Calvary, blessed thought, salvation free, by a look at Calvary. I look to the cross every day and hour, trusting the promise God has given. None ever fall at the tempter's power, who trust and obey in the strength of heaven. In the look, there's life for thee. In the look at Calvary, blessed thought, salvation free, by a look at Calvary. Tayo ay magalang na lumuhod para sa ating panalangin. Ama naming banal na nasa mga langit, kami po ay narito ngayon, tiklop-luhod na nagpapakumbaba sa inyong banal na harapan. Sa iyo namin inihahandog ang aming buhay sa oras na ito, Panginoon. Isang banal na araw, isang banal na pagpapahinga, na kung saan kayo po ang aming kinakatagpo sa oras na ito. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan, tulungan niyo kami sa aming pananampalataya. Patuloy kaming lumalapit sa inyo at umaasa kami sa aming buhay dahil kayo po ang aming Diyos na puno ng pag-ibig at puno ng pag-unawa sa aming buhay. Kami po ay makasalanan, Panginoon, ngunit narito kami nakaluhod upang humingi po ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan at pagkukulang. At sa aming patuloy na pag-aaral, Panginoon, kami po ay nananalangin at inihiling po namin ang inyong presensya, ang banal na Espiritu na siyang manguna po sa aming buhay. Tulungan niyo kami na malinis ang aming puso't isipan upang katanggap-tanggap po ang aming buhay na tanggapin ang inyong mga salita. Salamat po, Ama, dahil kayo po ay patuloy nangungusap at tumutulong sa aming kahinaan. Aming dinadalangin, Panginoon, si Brother June Mantala, na siya po ang magdadala ng mensahe ngayong gabi. Alam po namin, Panginoon, na siya po ay inyong inatasan upang bigyan kami ng liwanag mula po sa inyong banal na kasulatan. Salamat po, Ama, dahil patuloy siyang nagpapagamit po sa inyo. Nawa po, Panginoon, sa aming paglilingkod ngayong gabi ay maging karapat-dapat po kami sa inyo pong banal na harapan. Salamat po, Ama, nawa inyo pong pagpalain ng bawat isa. Ito po ang aming mga dalangin, alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.
Magandang gabi mga kapatid, happy Sabat. Salamat sa Panginoon na tayo ay patuloy na binigyan ng magandang panahon at pangatlong gabi para sa ating 10 days of prayer. At salamat sa mga kapatid, ganoon din ang ating online, ating Facebook page na patuloy din na makikita sa buong mundo. Atin pong patuloy na i-share ang ating online service para maraming makakita at ma-revive ang lahat ng mga kapatid na kahit wala sila dito ay sila rin ay nakaparticipate sa pamagitan ng pakikinig at panonood sa ating online Facebook page. So, salamat sa Diyos na tayo ay mayroong pagkakataon, pribileyo na tayo makikinig sa kanyang mga salita. Bago po natin pakinggan ang mensahe ang galing sa Diyos sa pamagitan ni Brother John, atin po munang pakinggan ang mensahe sa awit na hinahanda nila ni Alchin. Life can be so good. Life can be so hard. Never knowing what each day will bring to where you are. Sometimes I forget, and sometimes I can't see that whatever comes my way, you'll be with me. My life is in your hands. My heart is in your keeping. I'm never without hope, not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not see clearly, I will lift my voice and sing, 'cause your love does amazing things. Lord, I know my life is in your hands. Nothing is for sure, and nothing is for keeps. All I know is that your love will
eternally. So I will find my way, and I will find my peace, knowing that you'll meet my every need. My life is in your hands, my heart is in your keeping. I'm never without hope, not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not see clearly, I will lift my voice and sing, 'cause your love does amazing things. Lord, I know my life is in your hands. When I'm at my weakest, Lord, you carry me. Then I become my strongest, Lord, in your hands. My life is in your hands. My heart is in your keeping. I'm never without hope, not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not see clearly, I will lift my voice and sing, 'cause your love does amazing things. Lord, I know my life is in your hands. I trust you, Lord. My life is in your hands. Magandang gabi po at happy Sabat sa ating lahat mga kapatid. Purihin po ang Panginoon at pasalamatan natin kasi buhay pa tayo. Hindi pa tayo kinukuha. Salamat sa awit. Sabi po sa awit, hawak ng Panginoon ang ating kamay. Kung tayo manatili, hindi tayo bibitawan niya. Pero kung tayo magiging sabi lang ay, pangit man pakinggan suwail, Brother Dudes. Alam natin ang mangyayari sa ating buhay. Ngayon po yung pangatlong gabi. May pamagat po ang ating topic ngayong gabi na pinakawalan. Ano yung naiisip nyo na pinakawalan agad sa salitang ito? Pinakawalan. Binitawan, pwede. Kung nakatali, tinanggalan ng tali kung sa aso. Pero pinakawalan. Pero bago po tayo magbasa ng banal na kasulatan, nais ko pong hingi sa Panginoon ang kanyang gabay sa ating pag-aaral ngayong gabi. Tayo po'y manalangin. Amang banal sa gabi pong ito, Ama, aming tinatagubilin ang aming pag-aaral niyo mga salita. Nawa po, patnubayan na kami sa aming pag-aaral ang inyong lingkod na magbibigay ng mensahe, ibigay ang kaalaman upang sa ganon, maging kapaki-pakinabang ang aming mapapag-aral ngayong gabi sa aming topic o pangatlong gabi ng pag-aaral. Nawa po ang inyong banal na Espiritu ang ipagkaloob sa amin at gabayan upang sa ganon maging karapat-dapat ang paglilingkod. Bagaman kami makasalanan,
Nawa po'y maging karapat-dapat kami sa inyong harapan sa pangalan po ni Jesus. Ang ating pong topic ay may kinalaman sa pag-akyat ng Panginoon sa langit. Alam naman po natin yung kanyang pangyayari sa kanyang buhay. Nung po siya ay bumangon at siya umakit na sa langit, tinipon niya sa Bitanya yung kanyang mga alagad upang dun siya para magpapaalam sa kanyang mga alagad. At ang sabi nga po doon sa gawa, sa Acts 1:9, ang sabi po dito, at pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nung tinitingnan nila, dinala siya sa taas at siya ay tinanggap ng isang paalapaap at itinubli sa kanilang mga paningin. Kumbaga, itinago na sa paningin ng mga alagad yung pagpunta sa langit. Sabi pa dito sa 11:10, at samantalang tinitingnan nila ang langit habang siya lumalayo, narito may dalawang lalaki na nakatayo sa tabi nila na may puting damit. At ang 11, nagsasabi naman, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nakakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay pariritong gaya rin naman nang nakitang paroroon niya sa langit. Ito po yung nangyari no ang Panginoong Jesus ay pumunta sa langit. Kung babasahin niyo po ito, kung yung kay Ellen G. White na komentaryo dito, ang sabi doon ay, nung siya nasa langit, siya tinanggap ng Panginoon, ng mga anghel. Tuwang-tuwa po yung mga anghel noong panahong yun. Sabi ni Ellen G. White sa kanyang komentaryo na, tinanggap ng lubusan sapagkat ang Panginoon po ay nagtagumpay sa kanyang ginawang pakipaglaban dito sa lupang ito. Nagtagumpay siya sa kanya, kumbaga inutos ng kanyang ama na panagumpayan niya yung lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupa. Kaya tuwang-tuwa po yung mga anghel sa langit nang ito dumating ang ating mahal na Panginoon. Yun po ang sabi ni Ellen G. White dito sa ating babasahin. So ang sabi po dito ay muli siyang babalik. Muli po siyang babalik. Kaya ang sabi po dun sa Juan 14:1, diyan 14:1, ano po ang sabi dun kung tayo ay nalulungkot sapagkat ang Panginoon ay wala pa sa kanyang pagbabalik. Ang sabi po din, huwag magulumihan na ng mga puso. Sabi doon. So kung nalulungkot tayo sa pag-aantay sa Panginoon, sabi ito, huwag na po tayo magulumihanan. Atin pong basahin para mas maliwanag. Diyan, Juan, nasa na ba yan? Juan 14, talata pong 1. Ang sabi po dito sa Juan, kung kayo ay nalulungkot, sabi dito, sige, huwag na po tayo malulungkot, sabi dito. Ang sabi po sa Juan 14:1, sabi dito, huwag magulumihan ang iyong mga puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay na aking ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pupamaroon at kayo'y makipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumun. Napakaganda po ng pangako ng Panginoon na huwag tayong magulumihanan sapagkat nasa langit ang Panginoon, nagtagumpay siya sa kanyang ginawa sa lupang ito nung sinasa lupa pa. Pero ang promise niya, babalik ang Panginoon. At pinaghahanda pa tayo, mga minamahal ng mga kapatid. Sipin niyo, pinaghahanda tayo ng tahanan. At kung saan daw po siya na doon, sabi siya dyan, 14:1, tayo naman ay doon din, mga minamahal ng mga kapatid. Yun po yun yung pagbabalik ng Panginoon. So ang tanong po dito, tayo ba'y handa na? O naghahanda pa lang? O tayo nagiging, ang hinahanda natin sa lupang ito, yung pangsarili nating kapakanan. Pero sabi ng Panginoon, pinaghahanda tayo ng tahanan na napakaganda. Siguro, humanap lang tayong pinakamagandang bahay doon sa Puerto Princesa, Brother Dudes. Walang kapantay yung inahanda ng Panginoon.
Walang kapantay yung inihahanda niyang tahanan sa bawat isa sa atin. Ang sabi po sa Matthew 24:42 at 44, ano pong sabi doon? Habang tayo'y naghahanda. Kung atin pong babasahin ang Matthew, para po mas maunawaan natin, ano ba yung nakalagay sa Matthew 24 na to? Bakit ito isinama sa babasahin ngayong gabi, sa ating lesson, sa ating pag-aaral? Ang sabi po dito, ito po, sabi ito, napakaganda ng sabi niya ng Panginoon sa atin, paalaala. Sabi, mangagpuyat kayo, sapagkat hindi nyo nalalaman na kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Yon mga kapatid, mangagpuyat daw tayo. Siguro hindi naman hindi ka tutulog, Brother Tuds. Magbantay, magpuyat tayo sa ating mga pananampalataya. At yung 43, datapwat, ititalastas ninyo na kung nalalaman ng puno ng sambayan na kung anong panahon darating ang magnanakaw ay siya ay magpupuyat at hindi niya pababayaan na tibagin ang kanyang bahay. So siguro kung magnanakaw ako sa iyo, alam ko maghahanda ka eh. Pag sinabi ng kapitbahay, Brother Dudes, pupunta kayo sa bahay, papasukin ko. Hindi ganoon yung pagdating ng Panginoon. Ang kaya sabi, maghanda tayo. Kailangan natin paghandaan yung bagay na ito sapat hindi natin alam na parang magnanakaw pala po ang pagbalik ng Panginoon. Mamaya dumating ang maming gabi o madaling araw dumating ang Panginoon, tulog tayo. Na hindi natin naihanda po yung ating sarili. Kaya sabi dito, magpuyat tayo sa paghahanda. At yung pong 44, kaya nga, kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi nyo iniisip. Baka ang iniisip natin bibili pa ako Brother, ng magandang Raptor. Baka yun ang sumasakit. Ako pag minsan, mga kapatid, yun ang iniisip ko eh. Ang ganda man ng mga sasakyang yan. Kaya makakaroon yan. So, ang sabi dito, dapat isipin natin lagi yung pagbalik ng Panginoon. Araw-araw ihanda yung ating sarili, araw-araw magpuyat sa paalaala ngayong gabi sa bawat sa atin. At kung dumating niya alam ang kanyang pagdating, mga minamahal kong mga kapatid, tayo'y makakasama doon sa langit. Meron ko akong kasama sa trabaho, yung aking, tawag nito, yung aking labor, doon sa ginagawa ko niyang bahay. Ang reliyon niya, doon ba ang simbahan, Brother, doon sa may taasang ringhil? Na alam mo simbahan doon? Yung simbahan doon na medyo pag linggo, sasayawan sila. Sasayawan sila. So may isang karanasan na hindi niya inaasahan, hindi naman niya alam, na pinabili ng ulam nung kasama ko sa trabaho. Bili ka ng ulam. Bili ka ng ulam. Tapos bumili ng ulam, ay munggo na may baboy. Hindi naman niya alam na hindi kumakain yung isa namin, yung Adventist din kasama ko, na hindi kumakain ng baboy. Ang sabi niya, ang wika niya, tanggalin mo na lang yung baboy. Hindi mo kainin yan So nung nagtawanan kami, tapos namin kumain, tinanong ko siya, okay, Crispin ang pangalan niya Ay, Pin, naniniwala ka ba sa Biblia? Oo. Kuya Jun, naniniwala ako sa Biblia. Tinutupad mo alam ng Biblia. Oo, tinutupad. Ay, bakit bumili ka ng baboy? Kung bakit mo ako ang Biblia, banal na kasulatan, bawal kumain yan. So, ang ibig sabihin nun, dapat tuparin mo ang banal na kasulatan. Sabi, hindi pa rin niya nababasa. Binigay ko yung text. Kung binasa na niya mga namahal mo. Yung sa tungkol sa pagkain sa Leviticus. Kung nabasa na niya mga minamahal mga kapatid. So, yung ganong bagay na nagkagawa na sabi, sige, kung natukso si Brother Robendo na kumain, tinanggal yung baboy lang. So, hindi tayo naghahanda ng ating sarili pag dumating yung ating mahal na Panginoon. So, naistorya ko lang po sa isang karanasan na kahit kunti nakapagbahagi tayo sa Kanya na sana mabago yung Kanyang pananaw sa buhay. So, yun po yung aking karanasan noong nakalipas na araw. Tayo po dire-diretso, pagpatuloy po tayo mga minamahal ng mga kapatid.
Ang sabi po doon sa, nabasa kayo na magpuyat tayo, dapat natin nalalaman ang kanyang pagbabalik. Ang sabi po, mayroon pa po isang verse dito, ating basahin ulit. Sa Apocalypse, ang sabi dito, yung patunay lamang, nababalik po ang Panginoon sa lupang ito. Ito po yung nakalagay sa Apocalypse din, na mababasa natin, ang sabi sa Revelation 22, ang sabi po dito sa Revelation 22, verse 12. Verse 12. Sabi po ay, narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa aking kamay upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ito mga kapatid ang matinding question ngayong gabi sa bawat isa sa atin. Ang Panginoon, ang tanong doon, ano ba yung aking nagawa habang ako ay nag-aantay at naghahanda sa ating mahal na Panginoon? Isang katanungan sa bawat isa po sa atin. Ano nga ba kaya ako pag dumating ang Panginoon? Ligtas. Samantalang, ang sabi po sa babasahin natin ay, pag dumating yung araw ng Panginoon, ito yung piyesta na pupunta sa langit. Ito yung sa buong mundo, ito yung napakagandang araw na pag dumating yun sapagkat tayo kukunin. Papunta doon. Ang tanong lang po mga minamahal kong mga kapatid, gaya ng tinanong ko kanina, ako kaya, o tayo kayang lahat rampano ay makapunta doon sa langit. Nasabi doon sa John 14:1, ipinaghahanda tayo ng Panginoon ng bahay. Kaya napakalaking question mark po ngayong gabi. Kung susuriin natin, susuriin ko yung sarili ko. Hindi ko alam kung tama yung paglilingkod ko sa Panginoon. Bagaman naglilingkod ako, sumisimba. Alam mo, kulang pa, Brother Dudes. Kulang pa yung paglilingkod ko. Nawa, yung katanungang napakalaking question mark sa ating isip, masakot din natin na kung dumating yung araw ng Panginoon, pagkaya sa John 14:1, manahin natin yung promise ng bahay na inihahanda ng Panginoon. Ang sabi pa sa 10, at ay Tomas, at sinabi sa akin, huwag mong tatakan ang mga salita ng hula ng aklat na ito sapagkat malapit na ang panahon. Sa 11, ito po yung, ito yung nakakatakot sa verse 11 ng Apocalypse 22:11. Sabi dito, ang liko ay magpapakaliko pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa, at ang matuwid ay magpapakatuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. Saan po kaya tayo sa mga salitang ito mapapapunta? Kayo po yung makakasagot. Sa aking sarili ko makakasagot. Sa katanungang ito, saan kaya tayo makakapunta sa mga dalawang talatang ito na magpapakabanal pa tayo, magpapakarumi, habang nag-aantay tayo ng pagbalik ng ating Panginoon. Masabi po sa 13, ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Sabi po doon, siya po yung umpisa. Pasimula hanggang sa wakas, siya rin po yung wakas. Kaya sa iyo magbibigay sa atin ng, sabi doon, ng premyo. Pag dumating na yung time, nasabi ko kanina, napakalaking katuwa o napakalaking kalungkutan. Maraming matutuwa, maraming malulungkot sa panahon na dumating ang ating mahal na Panginoon. Ginawa po ditong halimbawa yung sa, ba yun? Yung pagparito, ginawang halimbawa yung
parito ng ating mahal na Panginoon sa kasalan. Yung sa 10 virgin. Isinama nila po dito yung 10 virgin. Pare-parehas silang Adventista sa 10 virgin. Pare-parehas silang naglilingkod sa Panginoon. Pare-parehas silang nagsisimba tuwing Sabado. Pare-parehas silang nagbibigay ng tithes. Pare-parehas silang gumagawa sa gawain ng Panginoon. Bakit yung 5 ay hindi naligtas? Sana mga kapatid, hindi tayo masama dun sa 5 yun na hindi nagtamo ng kaligtasan ng Panginoon. Nawai walang magaya dun sa 5 yun na nung dumating na ang ikakasal na lalaki, ang kanilang mapapangasawa, anong nangyari? Nawaglit yung 5. So, 10 na nga lang sila, nawala pa yung 5. Sa atin kaya, ilan tayo ngayon dito mga kapatid? May mawaglit kaya? Kayo po yung makakasagot sa katanungang ito, sapagkat alam natin sa ating sarili yung ating ginagawa at inilalakad sa araw-araw sa mundong ito. Ang sabi po sa Santiago, kung meron po kayong mga Biblia, Santiago 5 at hanggang 8, kung daw tayo'y nagkukulang, ano daw po yung atin dapat hingi sa Panginoon? Atin basahin sa James. Saan na ba yung James? Mayroon po pag medyo lumalabo ng mata. James 1:5. Sabi po ito, kung daw tayo'y nagkukulang, ano yung sabi ng payo? Payo ng Panginoon, ha? Kung tayo'y nagkukulang, ang sabi niya, ngunit kung kayo nagkukulang ng karunungan, ang sino man sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. At ito'y binibigay sa Kanya. Ang ganda ng payo. Humingi tayo sa Panginoon. Pero pag tayong hiningan, ano nga sa isip natin? Nakakasawa na magbigay sa taong ito. Nanunumba tayo. Pero ang Panginoon hindi. Libre. Ano man yung hingi natin sa Kanya, hindi tayo nagbabayad. Pero pag tayong hininga ng ating kapwa, ng ating anak, pag medyo mainit ang ulo, nagagalit tayo. Pero ang Panginoon, mga kapatid, hindi ganun. Sa 6, ngunit humingi siyang, hindi pala basta pwedeng humingi lamang eh. Kailangan hihingi tayo ng may pananampalataya. Sabi ito, ngunit humingi siyang may pananampalataya nang walang pag-alinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon sa dagat na itinutulak ng hangin at pinapadpad sa magkabi-kabila. Kailangan pala po hihingi tayo ng may pananampalataya. Hindi yung biro-biro lamang ng paghingi sa Panginoon. Hindi pala yung karapat-dapat na hihingi tayo ng may joke. Hihingi tayo ng taos-puso sa Panginoon. Panginoon, kailangan ko to. Kailangan ko yung Holy Spirit mo. Kailangan ko yung paggabay mo sa akin. Pero kung tayo hihingi ng basta-basta, na hindi tao sa ating puso, mga kapatid. Ang sabi ito, para tayong alon na pinapadpad sa magkabi-kabila. Yung pala po yung kalagayan ng humihingi ng basta-basta na lamang na hindi bukal sa kanyang kalooban. Sa 7, sapagkat huwag isipin ng taong iyon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Pag pala po tayo nag-aalindangan, malabo tayong bigyan ng Panginoon. Pag tayo nagkukulang, ano man yung ating gawin, malabo tayong pagkalooban ng mahal na Panginoon. Ang kailangan pa ay sagad yung ating paghingi sa Kanya. Ang kailangan yung taos sa puso, yung ating paghingi sa Kanya, mga minamahal na mga kapatid. Yun po yung nais ng Panginoon upang sa ganun, sa darating ng mga araw pag siya dumating,
tayo po'y sama-sama doon sa langit na bayan. At yung basahin pa rin sa First Thessalonica. Napakaganda po nung nakalagay dito eh. First Thessalonian. First Thessalonian 4:16 hanggang 18. Ano sabi dito? Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, na may tinig ng arkanghel, na may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay sa kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Napakaganda mga kapatid. Kahit para tayo mamatay ngayon o bukas, ang mahalaga, nakadikit ka sa Panginoon. Sabi ito, mga bubuhay tayong una pag dumating ang Panginoon sa second coming niya. Ang ganda ng promise. Mga kabataan, mga kapatid. Siguro kung naisip natin na tayo ligtas sa Panginoon, kahit mamatay na ako bukas, okay na eh. Pero kung hindi pa tayo ready at hindi tayo handa, Panginoon, wag muna. Hindi pa ako handa. Pero kung handa-handa na tayo, anumang oras dumating yung kamatayan sa ating buhay, hindi tayo matatakot. Wala tayong kakaba. Kasi hawak, nasa Panginoon tayo eh. Pero kung tayo kinakabahan at ayaw pang mamatay, mga kapatid, baguhin natin yung ating pananaw sa buhay. Sapagkat sayang, yung John 14:1, hindi natin maaabot yun at hindi natin makikita yung bahay na inihanda ng ating Panginoon. 17. Kung magkagayon, tayo na nabubuhay, na natitira, ay aagawin kasama niya sa mga alapap upang salubungin ng Panginoon. Sa langin at sa gayentoy, sa Panginoon tayo magpakailanman. Yung pala pong may iwang buhay, na matatagpo ang banal, na hindi makakatikim ng kamatayan, sasalubungin, itataas ng Panginoon. Yung brother, doon hindi makakatikim ng kamatayan. Pero okay na kahit makatikim ako ng kamatayan, basta ligtas ako eh. Awan ko sa inyo. Pero ang gusto ng buhay ka man o patay, na dumating ang Panginoon, ang mahalaga, nakakapit tayo sa Kanya. Sa oras-oras, sa araw-araw ng ating buhay, lagi nating isipin, Panginoon, Ikaw po ang nakakaalam ng aking buhay. Ikaw po ang nakakaalam ng aking mga gawain. Ikaw po lahat ang nakakaalam kung ano ang dapat kong gawin. Pwede po ba huwag mo akong pabayaan? Sa 18, kaya't mangag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Pinapaalahan po tayo. Baka naman tayo nakakasakit ng ating kapwa. Pero sabi ito, mangag-aliwan eh. Mangag-aliwan tayo sa isa't isa. So mga kapatid, lagi nating isipin yung mangag-aliwan tayo sa isa't isa. Kaya lamang yung pag-aaliwan natin, sana ay kasang-ayon doon sa kalooban ng Panginoon. Hindi yung kasang-ayon ng sanlibutan. Pag minsan na, pasensya na mga kapatid, huwag po kayong sasama loob sa akin. Pag Sabado, nagjujok tayo, nagkikwentuhan tayo. Pero hindi pala kailangan yun. Pag araw ng Sabat, baguhin natin yung ating pananaw sa buhay, mga mina. Pag minsan, nung ako'y mga taong nakalipas, mahilig ako pero hanggat pinipigil ko na ngayon, binabawa, utay-utay nawawala. Sapat walang kabuluhan, lalo na kung araw ng Sabat, tawanan tayo sa labas, kung ano ating pinagkukwentuhan. Yung pala po hindi dapat natin gawin pag araw ng Sabat, sapagkat Panginoon po ang kasama natin. Iisang araw na yung hinihingi sa atin, pero ang ginagawa pa natin, ninanakawan pa natin siya ng mga salitang hindi ka nais-nais. Ang gusto ng Panginoon, siya lamang yung ating paglilingkuran sa araw ng Sabat. Nawa mga kapatid, ngayong gabi, yung topic na ating napag-aralan, huwag lang po ito nating narinig, bagkus.
isakabuhayan natin, baguhin natin yung ating pananaw kung tayo ay nakakagawa pa ng mga bagay na magiging sagabal sa paghahanda ng ating mahal na Panginoon. Nawa po, ang paalalang ito, hindi lang sa akin, hindi lang sa inyo, kundi sa buong sanlibutan, na ito'y ginaganap ng 10 araw, mabago tayong lahat upang sa ganun. Yung John 14:1, manahin natin yung inihahanda ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Happy Sabbath po sa ating lahat. Ang ating prayer request ay nadagdagan ba, mga kapatid? Kung nadagdagan, pakikuha doon sa front ng nakasulat. Maintain natin yan, kapatid, hanggang matapos ang ating 10 days of prayer. Then, pagkatapos nito, meron tayong testimony kung ano ang result ng ating hinihiling ng Panginoon. Kaya umaasa tayo sa Diyos sa lahat ng mga panahon. At salamat, Brother Jun, sa inyong mensahe na galing sa Panginoon. At nais namin, mga kapatid, na tayo ay patuloy magkakaisa na ating gabi-gabi ng ating 10 days of prayer. So, okay. Ang pamaraan sa ating panalangin ngayong gabi, mga kapatid, tayo po ay nandyan sa baba. Mag-circle tayo para mabilisan ang ating pag paparating sa Panginoon ang ating mga dalangin. Meron bang gustong ipaabot natin nga dagdag sa ating panalangin? O meron, mga kapatid? Ating idalangin sila si Ma'am Mercy at si Sir Romy na gumanda na ang kanilang kalusugan para sila ay makabalik na dito at atin silang makasama. Isama rin po natin sa dalangin yung mga kabataan. Kasama po dito yung aking mga pamangkin, si Azia, tsaka si Maxine, sila Gian, tsaka si Liam. Wala na? Wala nang prayer request or so nandito po yung mga basahin ko uli. Basahin natin uli, mga kapatid, ang si Alvin Cloyd. Ano to? Ito po yung mga prayer request po natin ng mga nakalipas na gabi. Kay Luna po is mayroon po siya ngayong kinaharap na problema, yung personal problem niya po. Pag-pray po natin ang kanyang
pananampalataya daw. And then, yung sa Ranes family po, financial problem, sa lahat po ng ating mga financial problem. And then, sa spiritual life naman po, pag-pray po natin si Brother Alvin, at hindi lang po siya, tayong lahat. At si Ate Alchi po para sa kanyang pagbabalik na ulit na magsamba. And then, yung mga kabataan, ayun po. Tapos kay Sir Dudes. And then sa health po natin, kay Brother Ronnie, ang kanyang pagpapagaling, kay Ate Yoli, yung mga ubo at sipon po natin, tapos si Ma'am Mercy at si Sir Romy. Yung mga pamangkin. Makasama na magsimba. Makasama na nila magsimba. Okay. Meron tayong tatlong prayer. Brother June, si Brother Dodds, din tatapusin ko. Sige. Isulat pa. Kasi pag nabanggit na, nababanggit ko agad. Sino po yung mga mag-pray? Ilan po yung mag-pray? Yung pinakauna. Yung pangalawa po kayo. Sino po yung mauna? Ako ang last. Ikaw na matapos? Oh. Ito na lang sa'yo yung pinakalas. Sige, ako na lang man. Lahat ng banggit. Ikaw na lang pinakauna para sila matapos. Kasi yung panalangin. Ang sa akin ay financial. Ano po yun? Others yan. Yung sa akin yung financial lang parang hindi na para spiritual sa akin. O spiritual. Yung isa sa karamdaman. Sige, sige. Sino mo una? Una lang? Opo yung manalangin. Kapatid. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, patuloy po naming pinupuri ka ngayong gabi at pinapasalamatan. Muli po namin kayo nagkaroon ng circle sa simbahang ito upang sa ganun muli namin idaing ang aming mga kahilingan. Ngayon pong gabi aming nilalapit, bagaman kami sobrang makasalanan, ang pinansyal ng bawat isa sa amin, ang pangangailangan ng bawat family. Una po ang Ranch family. Ang kanilang mga pangailangan, pati yung mga kanilang pangailangan sa kanilang buhay. Nawa po ito'y matugunan at magpadala kayo ng tao na magsosolve ng kanilang mga problema o sudaran sa buhay. Ganun din po ang pinansyal ng bahay-sambahan, pati din yung maalam ang kalagayan ng bahay-sambahan na nawa ito'y maging magpatuloy upang sa ganoon hindi magka-problema ang bawat pamunuan ng bahay-sambahan ito. Kundi po ang bawat individual sa aming mga hanap buhay. Nawa Ama ay inyong pasaganain ang aming mga hanap buhay. Brother Lutz ang kanyang mga negosyo, ang mga nag-a-apply ng mga trabaho, nawa po ito inyong bigyan upang sa ganoon hindi maging hadlang sa paglilingkod namin sa inyo na kami ay maging isang dahilan, hindi kami mapaglingkod dahil kami nagkukulang at nagiging salat sa aming pangangailangan sa araw-araw. Naniniwala po Ama kami, sa gabing ito, ang lahat naming pangangailangan ay ibibigay mo sa amin, magtapat lamang kami ng lubusan.
sa inyong harapan. Kami po ay patuloy na sumasampalataya, Panginoon, sa inyong mga salita na inyong iniwan para sa aming buhay. Bilang inyong katiwala, Panginoon, kami po ay maraming pagkakamali sa buhay. Isa na rito, Panginoon, ang aming mga kalusugan na hindi po namin namamalayan ang aming mga ginagawa sa buhay sa araw-araw. Imang mga pagkakamali, lalong-lalo na sa aming mga kinakain na ipinapasok sa aming katawan. Nalalaman po namin, Panginoon, na itong katawan na ito po ay isang sagrado, isang banal, na kung saan dito po kayo nananahan. Kami po ay nagkakasala laban sa inyo, Panginoon. Mali po ang mga sistema ng aming mga pamumuhay, ang aming mga ginagawa, ang aming mga ininom, ang aming mga kinakain. Inaamin po namin, Panginoon, at kami po ay nagpapakumbaba sa oras na ito. Kami po ay makasalanan at mahihina. Kaya ang dulot ng aming pagkakamali ay aming inaani ngayon. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, upang mabago po namin ang aming mga buhay, ang aming mga pananaw tungkol sa kalusugan. Dahil ito po ay isang bahagi ng aming kaligtasan, bahagi po ng panawagan ng tatlong anghel na kailangan po namin alagaan ang aming sarili upang hindi po kami maging sakitin habang kami po ay nag-aantay sa muli niyong pagbabalik dito sa lupa. Narito, Panginoon, ang mga pangalan na aming babanggitin. Inyo silang hipuin, inyo silang tulungan sa kanilang mga pinagdadaanan ngayon. Dahil kayo po ang aming Diyos na aming sinasampalatayanan, nagpapagaling anumang uri ng karamdaman, dahil kayo po ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Panginoon, aming inilalapit ngayon sa oras na ito si Brother Ronnie Ranes. Nawa po, Panginoon, ay magkaroon po siya ng kalakasan. Malungkot man, Panginoon, na mayroong kapatid na nangunguna dito sa loob ng iglesia na inyong pinagkatiwalaan ay nagkaroon ng karamdaman. Nawa po ay nagkaroon siya ng leksyon sa kanyang buhay sa maling pag-aalaga ng kanyang sarili. Panginoon, nawa po ay inyo po siyang pagalingin, palakasin, at maging matatag, Panginoon, sa kanyang naging karanasan. Nawa po ay siya po ay, Panginoon, ay huwag magbabago, maging matatag at malakas ang kapit sa inyo po dahil kayo po ang siyang pinaglilingkuran niya. Alalahanin niyo rin po, Panginoon, ang aming mahal na kapatid si Ate Yoli na patuloy na nakakaranas din ng paninikip ng dibdib, ang kanyang paghinga, dulot ng mga stress sa kanyang buhay. Dahil sa kabalisahan, siya po ay nakakaranas ng mga problemang dumarating na ito ay nagtitrigger sa kanyang karamdaman sa paghinga. Tulungan niyo siya, Panginoon, at bigyan ng pag-asa na kahit nagdaranas siya ng mahirap na paghinga, naway inyong bigyan ng pag-asa dahil may buhay na walang hanggan diyan sa langit na inyong bayan. Alalahanin niyo rin po, Panginoon, si Brother Alvin na mayroong sakit, may sipon, ubo. Ito ay palala ng palala, Panginoon, dahil sa aming environment ay hindi na ganun kaligtas, punong-puno ng pollution, usok, mga alikabok na dulot ng basura. Ito ay nagdudulot ng masamang kalusugan, Panginoon.
Sarit-sari na Panginoon ang mga nararanasan naming pangkaraniwang sakit na hindi katulad po dati ay madali lang bigyan ng lunas. Pero ngayon, Panginoon, mas lumalala at lumalala ang aming nararamdaman. Nawa po, Panginoon, tulungan niyo po siya. Alalahanin niyo rin po, Panginoon, si Ma'am Mercy at si Sir Ronnie Sidugin. Tunay na sila po ay inyong pinagpala sa edad nilang nakarating ng sobra pa sa 70 years old. Ito ay isang bonus sa kanyang buhay, sa kanilang buhay. At kanilang naibabahagi ang mga biyaya na kanilang natanggap. Tulungan niyo sila, Panginoon, nawa po ay muli ay makasama po namin sila rito sa mga susunod na mga buwan kung inyong mararapatin, Panginoon. Dahil bilang kanilang mga kapatid ay nananabik din po kami na makasama sila dito sa bahay-sambahan. Ginamit niyo sila, Panginoon, para magkaroon po ng isang bahay-sambahan sa lugar na ito. Kaya tulungan niyo sila na masigit pa nilang matulungan ang mga kapatiran na nangangailangan. Pagkaluban niyo sila ng pangunawa sa mga nangyayari. Nawa po, Panginoon, alalahanin niyo rin po ang kanilang pamilya, kanyang mga anak. Tulungan niyo sila, Panginoon, at patuloy na pagbigisin ang bawat isa. Lalong-lalo na po ang kanilang anak na si Amy. O Diyos namin mapagmahal, ang dalangin po namin, Panginoon, ay hindi lamang po sa kanila, kundi lahat po na miyembro ng iglesyang ito na kinabibilangan po namin. Pagalingin niyo po kami sa aming mga kalusugan at pagkaluban niyo kami ng malulusog na pagkain. Salamat po, Ama, at kami po ay patuloy na humingi ng kapatawaran sa mali naming pag-aalaga sa aming katawan bilang inyong katiwala ay patuloy namin pangahawakan ito, Panginoon, na kayo po ang aming Diyos na mapagpala. Ito po ang aming mga dalangin at pasasalamat alang-alang sa aming Panginoong Yesus. Amen. Tuloy kaming dumadaing sa inyo, Diyos. Ipaabot namin ang aming panampalatayang espiritual. Ang mga pamangkin ni Sister Marian, palain sila, O Diyos, na magkaroon sila ng pag-ibig. Sila ay laging umaasa sa inyo na hindi nila makakalimutan ang pagpuri at pagsamba sa bawat minuto, hindi lamang sa pagsamba sa Miyerkules, Biyernes at Sabado, ganun din ang sa kanilang tahanan upang sambahin ikaw ang Diyos na buhay namin sinampalatayanan. Pagpalain din ang aming anak na si Alchi. Hiniling namin, O Diyos, na manumbalik sa kaniyang isipan ang masigasig na panampalataya at maging mayroong takot na gumagawa at lumapastang sa inyong banal na kautusan. Pagpalain din ang aming espiritual, ang aming mga pagkukulang sa inyo. Kami po ay maraming pagkukulang kahit sa aming pag-iisip, marami kaming mga kasalanang nagawa. Spiritual sa iglesyang ito, palain ng mga kapatiran na maging priority kayo sa lahat ng mga panahon. Sayang po ang bantayog na ito na inyong pinagkaloob na pinatayo at malapit sa aming mga tahanan na hindi man lang kami makadalo upang kami ay patuloy makapagpuri sa inyo. Pagpalain po ang mga member, ang mga nasa kapaligiran namin, ng mga panganib ang kanilang panampalataya, ang aming mga kapatiran na ngayon ay hindi na sumasamba, mga bagong binyag, pagpalain po. Huwag silang kalimutan, Panginoon, upang sila ay merong Espiritu Santo nga maghimok sa kanila na maalala nila na ikaw ang Diyos na buhay na aming sinampalatayanan. Sa oras na ito, araw na Sabat, bukas, inaasahan namin na kayo po ang aming kasama patuloy, pagpapala ng langit na aming makakamit, at higit sa aming pagtulog sa gabing ito, hanggang sa aming pagsamba bukas, punong-puno kami sa mga pagpapala. At ang aming mga kapatid
na sila po ay nariyan sa mga tahanan, nakikinig sa kanilang mga cellphone at ganoon din sa online. Lahat sila ay makikinig, ang inyong pakinggan ang kanilang mga hinaing, ang kanilang espiritu, ang inyong Espiritu Santo na sila po, na siya ay maghimok doon sa kanila, sa lahat ng mga taong may mga problema sa buhay. Salamat po na inyo kaming pinakinggan at pinapatawad. Lahat ng aming hiling ay aming tanggapin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Bilang tugon po sa mensaheng ating narinig, sa gabing ito tayo po ay magalang na tumayo at awitin po natin ng All Hail the Power of Jesus' Name on hymn number 127. All Hail the Power of Jesus' Name. All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. He royal diadem and crown him Lord of all. He seed of Israel, Jews and race, he ransom of the fall. Hail him who saves you by his grace and crown him of all. By his grace and crown him Lord of all. Yet every kindred, every tribe on this terrestrial ball, to him all majesty ascribe and crown him. To him all majesty ascribe and crown him Lord of all. Oh, that we yonder sacred throne, we at his feet may fall, join in the everlasting song, and crown him Lord of all. Join in the everlasting song, and crown him Lord of all. Tayo po'y manalangin. Panginoon, muling salamat sa gabing ito. Salamat sa paalaala na pinagkaloob mo sa amin. Nawa ang mga bagay naming narinig, mabago ang aming pananaw sa buhay upang sa ganun. Hangarin namin yung nasa John 14:1 upang sa ganun. Sama-sama kami na maglingkod sa kalangitan. At sa aming pag-uwi, aming nilawang yung patnubay. Ilay kami sa kapahamakan at muli kami makabalik sa bahay sa bahang ito. Purihin ka sa araw ng bukas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus.